Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. At nandito na naman po ang inyong friendly neighborhood printer buddy John. At itong episode na to is all about teaching you how to start your own ID picture business. Yan. So makita niyo marami tayong mga tabs sa taas. Gagamitin natin lahat yan. So this episode, share ko sa inyo lahat ng easiest way para makapag-start kayo ng business. You only need 5 things. Pero bago natin tayo pumunta doon, let's give you a brief background kung paano mag-start ng yung ID picture business. So, kung kayo ay nasa commercial area, nearby schools, probably kahit residential, kung maraming tao sa inyo, this would be a good additional sa inyong existing business. Kahit anong business. Ayan. So, lalo na kung malapit sa school or government establishments, this would be a good addition at sideline na rin sa inyong mga business. Ayan. So, 5 things you need to start. Smartphone, ayan, na may decent camera naman. Canva, photo paper, na pwede nyo bilhin sa Lazada. And then, laptop, of course, printer. Malaking advantage kung mayroon na kayong lahat nito. Itong tatlong to. Ayan. Kasi may mga printing na hindi nagtitake advantage na kanilang resources. Akala nung iba kailangan mo ng professional camera, which is hindi naman dahil kami, we have used our smartphones para dito sa business na to. At nung open yung shop namin, siguro mga 10 or 10 and above minimum yung nagpapapicture sa amin and how much ang singil namin. Pagka isang set kasama yung picture, editing lahat, it costs around 80 to 100 pesos. So, imagine meron ka na dyan 1,000 pesos a day para sa napakaliit na puhunan. Ayan. Papel lang, ink, konting kuryente, okay ka na. Ayan. So, first is you have to take a photo. Ayan. Ako yan. Sa isang maputi or at least solid na background. Ayan. So, during our time, hindi ako marunong mag-Canva, so it was harder for us para mag-edit. Pero dahil ngayon, may Canva, it's a good thing at magandang advantage yan para sa inyo. So, all you have to do is yun, remove the background. Ayan. So, edit image. Yan. Kunyari, naipasa mo na dito. Meron kasing upload slot dito. So, kunyari, kumuha ka ng picture, send mo sa email, save mo sa computer, tapos i-upload mo dito. Ayan. Edit image, remove background. Remove natin. Takes a while. Ayan. So, apply, di ba? So, wala na siyang background. Ngayon, mag-search tayo ng formal attire ID sa Google. Ayan. So, ano ba ang tama? So, minsan kasi yung mga nagpapapicture, yung mga picture nila, yung mga t-shirt nila, hanggang sa leeg. So, para hindi ka na mag-edit, maghanap ka na lang na medyo mataas. Na collar. You have to take that into consideration kasi hindi ka na masyado mag-i-edit. Tapos konting adjust na lang. So, kukunin mo ito, i-copy mo siya. I-paste mo dito sa... Actually, pwede na. Copy-paste sa may Canva. Ayan, mag-a-appear na siya. Ayan. Hindi mo na kailangan mag-save. So, of course, remove yung background. Excuse me. So, unpentay na. Yan. Remove background. So, wala na siyang background, di ba? And be mindful of the color kasi kailangan hindi makita. So, adjust lang tayo dyan, guys. Adjust lang tayo. Ayan. Yan. Okay na siya. Ngayon, isi-save mo as PNG itong image na to. Okay? So, paano mo gagawin yun? Isi-save, share, download, PNG.
Tapos make sure doon ka sa slide na kung nasaan yung picture na to. Slide 10. Ayan. Slide 10. Of course, tatanggalin mo to. Walang ganyan. Ngayon, pag na-save mo na, dadali mo na siya dito sa page na to. So, ganito. Ayan. Kunyari, wala to. Na-save mo lang as PNG. Ililipat mo dito. Ayan. Tapos, itatype mo sa may elements, frame. Frames. Ayan. Tapos, hahanapin mo yung square na frame. Yung plane lang. Plane. Ito, yan. Yung plane square na yan. Bakit? Kasi ipapasok ko yung picture mo na na-compose dito sa frame ito. So, ganyan ito. Ayan. So, nasa loob na siya, di ba? Ngayon, pagkalagay mo sa loob ng picture na ginawa mo sa frame, pipinutin mo ngayon is yung crop yan. Place the image inside the frame and crop the image. Crop. Ayan. O, di ba? Di nalata. Ayan. So, konting daya-daya lang. Ayan. So, itong paraan na ito is for those who don't know how to use Photoshop. Kasi hindi tayo makapag-edit eh. So, para-paraan na lang. Adjust na konti. Actually, pwede ka magbura nung mga damit. Ganito. Kung gusto mong palitan, i-adjust mo. Background remover, tapos mag-erase ka. Pwede rin yun. Kailangan tagal. Ayan. Erase. So, pwede mong gawin bawasan ito para hindi masyadong halata. Ayan. Pwede rin yun. So, isa-isa mga paraan. Ayan. Posible siya. Ngayon, we're going back. Ayan. Nagawa na natin. Ngayon, meron ka ng base photo. Alright? So, ito na yun. Pwede mo na siya gawin 1 by 1, 1.5 by 1.5, 2, 2.5. Depende sa gusto ng customer. Ngayon, maghanap ka ngayon ng mag-create ka ng custom 5 by 7 inches na document. Yun ay ang 5R. So, bakit 5R? Kasi yung 4R medyo maliit. Pag naglagay ka ng 2 by 2 doon, alangan yung sides. Kasi 4 by 4. So, wala ka ng room for the cutting marks. So, later, papaliwanag kay cutting marks. So, for the meantime, gawa muna tayo ng 5 by 7 document. Okay. So, paano ka gagawa ng 5 by 7 document? So, dito sa Canva, create design, custom size. Ayan. By inches, guys, don't forget inches. 5 by 7. 5 by 7, create design. Ayan. So, pag nakagawa ka na nito, transfer mo na yung picture mo. Control-C, copy. Tapos, first paste. Ayan. Okay. So, paano mo malalaman kung anong size na meron ka? Meron siya indicator. Ayan, guys. Yung nakikita niyo yung black na yan, maliit. Ayan. So, dito tayo sa 1.5 by 1.5. Ayan. Ngayon, importante ang cutting marks. So, paano ako gagawa ng cutting marks sa Canva? Lalagay ka lang ng line sa may elements. Lines and shapes. Tapos, make sure na medyo maliit lang siya. Yung 1. Ayan. Tapos, i-adjust mo na lang siya. Make sure na straight dahil ayaw mo pahirapan ang sarili mo. Ayan. Tapos, Ctrl-C for copy, Ctrl-V. Bilis ako masyado. Copy, paste. Ctrl-C lang yun, guys. Ctrl-C, Ctrl-V. Para mas madali. Ayan. Tapos, gigitna mo lang. Ayan, yung cutting marks. Ctrl-C, Ctrl-V. Tapos, for 90 degrees. 90 degrees. Okay. Ayan. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. O, di ba? Ay, guys. Pang side lang yun yan. Okay. O, diba?
Ngayon, tuloy-tuloy mo lang hanggang sa makagawa ka ng ganito. Ayan. Ayan, guys. So, gagawin mo dito is save mo na siya. Tapos, probably PDF print. Ayan. So, it depende sa diskarte nyo kung paano nyo siya gusto i-print. Pwede naman JPEG. Depende sa saan ka masanay. Pero kung PDF print kasi, kunyari, si Rimos PDF print. Kunyari, page. Wait natin. Okay, ayan. Ayan, meron na. So, ang maganda dito, pag print mo siya, masiset na siya doon sa ano mo, sa paper mo. So, make sure, di ba nakalagay dito document 5x7. Make sure yung paper nyo naka-adjust, okay? Wala akong printer na nakakonect dito sa computer na to. Pero, pwede nyo i-adjust yan. Okay? Make sure 5x7 din ang ilalagay nyo dito sa paper. Okay? So, I think that's it. I hope nakatulong itong video na to para magkaroon na mini expansion yung services offered sa inyong business, whether it's printing or not. Basta may printer kayo sa inyong business, magagawa nyo to. At may computer kayo. Ayan. So, thank you so much for spending time. You're spending your precious time with this video. At hopefully makatulong pa ako on my other next videos. Kung meron kayong gustong cover na topic or if you have any questions in mind, don't hesitate to leave a message, leave a comment, or join the Facebook group, or if you message ako sa Facebook. Okay? So, see you guys and thank you so much.